Kahapon po pinagnilayan po natin ang pinakamahalagang utos at sinabi natin na napakahalaga na gawin natin ito. Kung hindi man natin magawa ang lahat, magawa natin yung pinakamahalagang utos. Sapagkat kung magagawa natin yung mga hindi naman kahalagahang mga utos at makakalimutan natin ang pinakamahalagang utos ng Diyos, ay sayang lang ang ating mga efforts. Baka matulad tayo sa mga scribe at mga Pariseo na ayon sa ating Panginoong Hesus ay kulang ang pagsunod sa Diyos. Kaya nga sabi niya sa atin, di ba, kung ang kabanalan o pagsunod ninyo sa Diyos ay katulad lang ng pagsunod ng mga skriba at ng mga Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, kulang ang kanilang pagsunod sa Diyos. Bakit? Dahil yung pinakamahalagang utos, hindi nila nagagawa ang mahalin ng buo ang Diyos. Ngayon naman sa ating pagninilayan naman po natin ng dapat na mayroon tayo kapag tayo nananalangin. Sapagkat baka dasal tayo ng dasal, hindi naman nakalulugod sa Diyos ang ating mga panalangin. Sayang lang din ang efforts natin. Baka matulad din naman tayo sa mga hindi mapupunta ng langit pagdating ng panahon na magsasabi daw sa Panginoon ng ganito, Panginoon, kumain kami, uminom po kami kasama ninyo, nangaral po kayo sa mga lansangan namin. In other words, Panginoon, nagsimba kami, nangumunyon kami, nakinig kami ng mga aral mo. So hindi porke nagsisimba tayo ay nagsisimba na talaga tayo. At hindi porke nananalangin tayo ay nananalangin na talaga tayo. Sapagkat may tunay at totoong pagsimba at pananalangin na kalugod-lugod sa Panginoon natin. Yan po ang makikita natin sa ating gospel reading. Maliwanag na dalawang tao ang nagpunta sa templo para manalangin. Pero hindi parehong kinalugdan ng Diyos. Ang kinalugdan lamang ng Diyos ay yung publikano, and therefore ang panalangin ito. Hindi ang Pariseo, and therefore ang panalangin ito. So mayroong mga panalangin na hindi kalugod-lugod sa Panginoon natin. Gusto ba natin na magkaganon din tayo? Na nagsisimba, nagdarasal tayo? Hindi pala ito kalugod-lugod sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya dapat po matuto tayo sa naging pagkakamali ng Pariseo dito. Kung mapapansin po ninyo, hindi naman niya kinakausap ang Diyos sa pagdarasal niya. Ang kinakausap niya ay ang sarili niya. At kung ang pagdarasal ay pagpupuri sa Diyos, hindi niya pinuri ang Diyos. Ang pinuri niya dito ay ang sarili niya. Inisa-isa niya na parang litanya. Ang mga ginawa niyang mabuti na para bang ito'y utang na loob pa ng Diyos sa kanya. Nakalimutan niya na kaya siya nakapagbibigay ng ikapo, kaya siya nakapag-aayuno ay dahil sa biyaya ng Diyos ay binibigay sa kanya. Lagi po nating tatandaan yun, ha? Huwag nating kakalimutan yun. Ano man ang mabuting nagagawa natin ay dahil pa rin sa kabutihan ng Diyos sa atin. Sabihin naman natin mahal na mahal natin ng Diyos, tayo ang siyang unang minahal ng Diyos. Hindi naman natin siya mamahalin, kundi naman tayo minahal Ang pagmamahal natin sa Kanya ay tugon lamang sa pagmamahal niya sa atin. Ikinumpara pa niya ang kanyang sarili sa iba, na itinaas niya ang kanyang sarili at ibinaba naman ng iba. Sa madaling salita, mayabang siya. Maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan, Kawikaan 16 at 5 at marami pang sipi pero ito muna yung sabihin natin. Kawikaan 16 and 5, anong sabi doon? Kinamumuhian ng Diyos ang mga mayabang. Ang pagkamuhi ay kabaligtaran ng pagiging kalugod-lugod. Pag nalulugod ang Diyos sa atin kapag tayo nananalangin, natutuwa siya sa pinapahayag natin. Pero kapag namumuhi ang Diyos, naiinis siya, nasusura siya. Tayo man naiinis, nasusura tayo sa mga sinasabi ng isang taong mayabang, di ba? Naalipad pa rin tayo. Ayaw nating makinig. But of course, hindi naman ganun ka-negatibo ang Diyos sapagkat kahit tayo mayabang, minamahal pa rin naman tayo ng Diyos. Pero wag tayong aasa, napapakinggan niya ang ating panalangin. Sapagkat an answered prayer can be considered an achievement. And any achievement can boost our pride. Kapag may achievement tayo, makapagdadagdag yun ng yabang natin. Kaya hindi pababayaan ng Panginoon na dinggin ang ating panalangin sapagkat yun ay makapagpapalala pa ng yabang natin. Iisipin natin, mabuti kasi tayo kaya tayo binigyan ng Diyos ng hinihingi natin sa panalangin. Iisipin natin na mahaba kasi ang ating panalangin kaya ibinigay ng Diyos ang ating... Hindi ganun Hindi ganun. Kung kinakailangan hindi dinggin ng Diyos ang ating mga panalangin, kung yun ang kinakailangan upang mabasag niya ang yabang natin, yun ay gagawin niya sa atin. Kaya kung ang ating mga panalangin ay permis na hindi
binibigay ng Panginoon, i-check natin ang ating sarili. Baka mayabang tayo. Baka mataas ang tingin natin sa ating sarili at mababa ang tingin natin sa ating kapwa-tao. Baka naman din kinakaya natin madalas ang lahat kung kaya't hihiling lamang tayo sa Panginoon paminsan-minsan. Hindi talaga natin siya tinatawagan ng palagian sapagkat all the while ay believe tayo sa yaman natin, sa kakayanan natin, sa diskarte natin, sa connection natin, sa lakas natin. Sapagkat ang yabang talaga ang siyang maglilimita ng ating pananalangin. Kasi ang yabang ang siyang magsasabi sa atin, aminin man natin o sa hindi, kaya natin kahit wala ang Panginoon natin. Maging mapagkumbaba po sana tayo sa ating mga panalangin upang pakinggan talaga ng Diyos ang ating mga panalangin dahil yun ang tunay na panalangin. Whenever we remember who God is and who we are in prayer, tayo tao lang, makasalanan, wala tayong may pagmamalaki, wala tayong ginawang kabutihan, ang Diyos ay walang kinalaman, lahat ay utang natin sa Kanya, na wala tayong magagawa kung wala siya, na umiiral tayo dahil nandiyan siya, na ang lahat ng bagay na meron tayo ay dahil sa Kanya. Yun ang dapat na maging disposisyon natin sa bawat panalangin. Ito man ay pagpupuri at paghingi ng blessing sa Panginoon natin. Nakatatuwa nga po tayo minsan. Pinagtatalunan pa natin kung ano yung magandang posture sa pagdarasal, kung dapat pa nakaluhod, kung nakatayo ba, kung nakalahad ba ang kamay, kung nakatingala ba, nakasayad ba ang mukha sa lupa. Minsan pati pagdarasal ng Ama namin, nakasalikop ba, naka-praying position ba ang kamay natin, o nakalahad ba ang... Nakatatawa tayo sapagkat isa lang naman ang best posture kapag nananalangin tayo, yung posture ng puso natin, at yun ay ang kapakumbabaan natin. It's the best posture of our heart, and that posture of our heart moves the heart of God. Kaya sana sa bawat pagdarasal natin, sinecheck natin ang puso natin, at dahil sinasabi ng banal na kasulatan that our heart is deceitful in many ways, hilingin natin ng tulong ng Espiritu Santo upang ilandad sa atin ano ang mali sa puso natin, upang may kapakumbabaan natin itong baguhin. Nang sa gayon, maging karapat-dapat ang ating puso sa pananalangin. Maalis nawa sa ating puso yung mga balakid na humahadlang para maging karapat-dapat sa Diyos ang ating mga pananalangin. Tandaan po natin nilikha ng Diyos ang mundo, ang sanlibutan mula sa kawalan. Kaya hindi malayong lumikha din ang Diyos ng mga mabubuting bagay sa ating buhay mula din sa ating kawalan o mula sa ating kapakumbabaan. Diyos sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhig sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa na may publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mangdaraya, mga mangangalunya o kay katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo, nagbibigay ako ng 10 ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.